Tapos, kwento kasi yung sa kapitbahay namin doon sa sa Iswin. Yung talban niya, nilisan. Kaya pala turok sa inyo yung power. Lagi nila kaming pinag-uusapan, chismis, ganun. Marites, akala ko naman normal na marites lang. Yung pala may interes, pagka ganyan. Oo. Kaya pala lagi silang paglalabas kami, nakaabang sila. Bukod sa gusto nila ng bardagulan, harassment, pisikalan, haras na yan, ginagawa nila eh. Ang gusto nila, kasi kinikwento nila yung nakikialam sila ng buhay namin, katulad ng, yung sex may kasama kaming may kapansanan. Dahil siya yung madalas na iiwan, siya talaga pinaka tinatarget nila. Hindi sabi niya sabi nila, pinapamukha nila doon, lang silbi, masakit talaga na salita. Alam nyo na yun, di ko na i-anuhin. Oo. Below the belt. Tapos, biglang, sasabihin niya magpaparinig sila sa pamangkin ko, pinapalamon lang kayo ng tita nyo, ganyan. Bata yun, paparinggan mo ng ganun. Yung as in, pinapamukha nilang ako yung buong buhay. Tapos, dahil may kapansanan nga yung isa, pabigat, pinapamukha nilang kawawa. Isa sarili ko, di nangyari, nagtampo yung pamangkin ko. Yan yung power Pag nakaranas kayo ng ganyan, alam nyo na. At least, hindi kayo tatarget kasi power yan eh. Sabing ganun pa, galit siya. Basta nag-iba yung attitude niya, may init ulo niya. Yung umamin siya, narinig pala niya, napalamunin sila. Tapos sinagot ko, huwag niyong pakinggan yun. May kapansanan yung tatay niyo. Dapat lang tulungan ko siya. Kasi, normal yun. Ang taong humihingi ng tulong o hindi humingi ng tulong pag nakita mo, tumawag ka ng rescue. Normal yun, sabi ko. Pero ako, hindi ko kasi alam yung power na yan. Kaya tinutulok sa inyo ngayon. Ngayon, yung pala, ang gusto nilang mangyari. Kasi hindi ka nila titigilan yung mga ganong atake. Dahil, sinagot ko yung bata, di okay na siya. Sabi ko, wala sa akin yun. Ganyan. Ang, inano naman nila yung nanay. Sabi nun sa nanay, pabigat yung asawa mo. Ganyan. Ang gusto pala nilang mangyari, drama, entertainment, manlalaki yung kapatid ko. Oo. Para iwanan kasi wala raw silbi yung isa. Laging ganun. Sana nag-gets nyo. Pag kayo nakakaranas niyan alam nyo na. Sabi ko, tungkol dyan, hindi ko na agapan yan kasi agad. Kasi busy kasi ako. Kailangan ko kasi maghanap buhay. Hindi ko nasagot yan. Hindi ko nasabi. Kasi hindi man ako perfecto. Hindi ko nasabi, baka may nagsusulsul sa yung ganito, ganyan Huwag ka nagpapaniwala doon, ganyan. Hindi ko na, Pero alam mo, sa abroad kasi ganito yan. Lalo yung mga artista. Pag wala na ng feeling, simulay na. Wala dong tanong-tanong, may kapansanan ka o wala. Wala dong awa-awa. Kasi pagka hindi na sila masaya, ito ang punto. Ba't pa ako makikisama sa'yo? Hindi yan katulad sa Pinas na na parang napakasama mo. At isa pa, iba yung tingin sa'yo kasi ang punto doon, pag di na sila masaya, hiwalay na agad. Tsaka dito kasi walang samaan ng loob. Diba sa Pinas, di naman sa huwag kayong magalit. May narinig tayong yung ex niya galit pa rin. Tapos minsan nagtutulpuhan pa. Sa abroad, hindi na yan. Pag hindi na masaya, cut na. Bakit? Life is short.
So, enjoyin natin. Para makaabante tayo. Kaya karamihan sa abroad, abante yung buhay. Hindi lang sa physical, masaya sila. Sa Pinas kasi, nagpapatulpo pa. Isoli mo yung ganito ko, yung ganyan. Basta alam nyo na, sana nagigets nyo. Oh. So, madaling kausap ang foreigner kaysa sa ano. Oh. Wala nang drama-drama. Naigigets na. Pag hindi masaya, cut na ganun agad eh. Oh. Parang trabaho, madali ka palitan sa work sa abroad ba? O sa Pinas ano, ganun na nga, mas mahirap ang anong buhay dyan. Mahirap nang humanap ng kapalit, mahirap din maghanap ng trabaho. Sa abroad kasi ano, madali ka palitan. Oh. Kasi sila abante, kaya yung bansa nila abante rin abante, yung ekonomiya abante abante. Kasi sa kanila move on agad eh. Sana nagigets nyo. Ngayon, di balik tayo. Ngayon, kung di, ang punto dito, kaya pala sila, ano, ang tawag niyang control, kinokontrol nila yung buhay namin sa pamamagitan ng, matang mo bata, anuhin nila. Di ba trauma yun sa bata? Wala naman sila paki. Kasi ano yan, power. Ngayon, pag nakakaranas kayo niya, yung mga anak nyo, ginaganyan. Alam nyo na power yan. Ang tanging yung gagawin dyan, panglaban dyan, sundin nyo yung sarili nyong direksyon. Huwag yung direksyon ng iba. Kasi ang gusto nila, sumunod kayo sa direksyon nila. Yun nga, di, balik tayo. Ngayon, ito namang Rigasa, ay may Rigasa, buong pamilya niya, scammer mga boss ha, ingat kayo dyan. Hindi, ang style niyan, ano siya, katulad ng ginawa nila sa amin. Tinarget niya yung tatay ko para pirahan kami. As una niyang ginawa, unang strategy niya, tatay ko manghuhutot. Tatay ko lagi niyang shield. Pagka nauubusan na kami ng pera, sa lang, wala na kaming malamon, gaya maawa ka naman. Tapos gaganin siya. Tatay mo naman yung nang ubos ng pera, pero siya nagutos nun. Yun ha, pakilista nyo na lang. Pangalawang strategy, kaya nagtaka ako, bakit ko na anong pinagsasabi nito? Bigla na lang siyang nagsasalita. Sinasama niya yung kapatid ko sa inuman, pinapakilala niya sa ibang lalaki. Alam naman niya may asawa. Nagtataka ako, pero naghihinala, bakit, ano kayang, yung pala may, sabi ko rin sa inyo ha, yung interest ng mga tao. Yung unang interest ng kapitbahay, sad to say, gahanap sila ng entertainment, sarain buhay namin, kaya, pati yung bata, ginano nila. Yung, alam mo ninyang, yung may kapansanan daw. Alam niyo yung binanggit ko kanina. Kaya ginagawa nilang super kawawa. O, pero sa akin nga, wala yun. Kaya ang katwiran ko, normal lang yan. Obligasyon yan, sabi din sa Biblia. Kung may nakita kang tawag ka ng rescue. Yun lang yun. Pero ang pinapalabas nila, di ko na babanggitin ha, kasi below the belt. Alam nyo na yun. Di na. Balik tayo. Ngayon, nagtataka ako. Hindi naman, ang mali kasi nung kapatid ko, hindi siya nag-secret kasi siya, hindi ko naman kasi alam. Busy kasi ako, hindi man ako perfecto. Ang hindi ko alam, sinasama siya nung Aimee Rigasa, ang pamilya nun, kapatid nun, sa mga lalaki. Inuman sila, uwi siya yung kapatid ko lasing. Tapos, pinapamukha nila na iniinggit nila. Yan yung power, mga boss na power din yan. Natingnan mo, masarap maging malaya. Sinasama nila, hindi lang sa salita. Sa salita, tinatry-try din, yung mga naririnig mo, tinatry-try nila kung kaya ka. Kasi sinabihan nila yun ng halimbawa, ito si Zero, may babuyan to. Mas malaki ang
silbi nito kaysa diyan sa asawa mo. Parang ganun. Tapos, halika, ano, ah, pakilala ko sa'yo, ganyan. Di, parang naging dalaga siya, ganun ulit. Style din pala nila yan ha. Ilista nyo, pangalawa yun mga boss ha. Sasama ka niyan. Tapos, papakilala ka sa mga lalaking mas may mas pakinabang kaysa dun sa kinakasama mo. Ganun style nila. Tapos, di dahil nga may kapansanan tong isa, yung asawa ba? Ginanon nila. Dahil hindi tumalab yung unang yun nga naman lalaki ka. Kasi ito si Zero, may babuyan to, ganyan. Kaysa sa asawa mo, palitan mo na yan. Parang ganun yan eh. Di tumalab. Hindi siya nagloko. Pangatlong strategy. Wala ka talagang papala dyan sa asawa mo. Palamunin lang yan. Kasi may kapansanan yan. Hindi man lang makabuhat ng mabigat, ganyan. Ikaw na lang magtrabaho. Susulsulan ka nila magtrabaho, lumayo ka. Ngayon, lumayo naman yung kapatid ko, yung babae, kasi ganun nga, paparamdam sa'yo, tapos ang gusto nila, sumunod ka sa direksyon nila. Kasi may interest pala. Di pangatlo. Sabi ko, anong nangyari dyan sa inyo? Kasi hindi ko naman nakikita, busy ako. Hindi siya, ang problema, sinungaling siya. Akala ko kasama ng mga anak niya, yung pala nandun na siya sa malayong lugar nagtatrabaho. Tapos papadala daw siyang pera dito sa, ano yan? Sabi ko, ba't nandito nga ako, parang buhayin kayo, ba't nandiyan ka? Umuwi ka na. Sabi kong ganyan. Di nakakahalata na ako nun. Sabi ko, bakit nakikialam sila ng buhay namin? Wala naman silang ambag. Yung pala, ang gusto nila, yung sahod ko, sa kanila mapupunta. Oh, yun yung style. So, 4 na yan mga boss ha. Pang-5, wala na. Dahil sa strategy nilang ganun, hindi mo siya nagloko talaga. Wala na feelings niya magagawa mo. Hindi dahil sa kinakampihan ko siya, ganun naman kasi sa abroad talaga. May mga tao hindi mo sa abroad. Sa Philippines lang naman yan Magtutulpuhan pa, ganyan. Sa may sumanang loob, ganyan, kasi hindi sila nagkaayos. Kasi ang Pilipino kasi, hindi sa paano ba yan? Basta dito kasi sa abroad, hindi nila kasi pinagawa yan ng yan yung pinapatulpo pa, yung malalangay. Pag nakita mo sila, madali lang sila kausap Wala nang feelings, tapos, iwalay na. Sa Philippines kasi, bugbugan pa, ganyan. Alam mo na yun. O kung, minsan nga, nagsusulian pa ng gamit Basta alam nyo na yan. Sa abroad, madali sila kausap. So, hindi yan masama sa abroad. Hindi. Sa Philippines lang naman yan. Sa abroad, hindi yan. Wala na, hindi na napigilan. Siya, nag-asawa na ng iba, kapatid ko. Kasi ganun nga ang ginawa nila. Di binugbog siya ngayon yung may kapansanan. Siyempre, selos, galit, ganun. Kasi yun, di nila tinulungan. Yung mismo yung kapitbahay, tsaka yung ligasa, yung nagsusulsol yun. Ang tawag yan, nagmamanipula. Gaganunin kayo niyan. Yung ganun style nila ha. Para lang makuha pera mo. Hindi nagalit ako. Sabi ko, anong nangyari yan? Ganyan. Dahil sa galit ko, lahat sila ayaw kong kausapin. Kasi inisip ko rin yung bata, baka mahinto sa school, ganyan.
Di napilitan na naman akong kausapin sila. Di para lang yung mga bata pa maayos yung life. Di ano. Pang-apat to na ano o pang-5. Diskarte nila. Dahil wala silang makuha sa akin. Binugbog nila. Yun na, doon na papasok, bubugbugin kayo niyan. Oo. Ang uutusan niyan yung tatay ko. Para hindi namin sila mademanda kasi tatay ko. Yung nang bugbog. Halos idedo niya yung kapatid ko. Kasi gayet na gayet sila. Gusto nila pera. So yung ginawa nila sa amin, gagawin din sa inyo yan. Yung ingat kayo dyan. Kasi bubugbugin din kayo niyan. Halos madens din kayo. Lalo pag walang mahutsot yan. Ganun siya. Dahil hindi ko alam, nangyari. Hindi nabugbog na. Ang mali nung kapatid ko, ginampian ko siya. Kasi sabi ko, ang laki ng katawan mo pa. Babae pa rin yung konsumong anak. Ba't binugbog mo? Maawa ka naman, ganyan yan. Nawala awa mo, sabi ko. Hindi, ganun din gagawin sa inyo yan. Para, sobrang tuso niyan. Sobrang tuso. Pero alam niyo na yung mga yung diskarte nila. At least, sigurado iibahin nila yung diskarte. Siyempre sinabi ko na eh. Oo. Pero alam niyo na, masama tao talaga yan. So, yung mga ganyang style, alam niyo na ha. Oo. Ngayon, di sorry sila. Tapos paawa na naman. Anak, ganyan. Wala kaming makain, ganyan. Pero kunwari lang pala yun. Hindi, ang mali ko, nagbigay ako ng second chance. Yun. Mali ko din. Kasi, sabi kasi sa Biblia, bigyan daw second chance eh. Nagkamali ako. Sana pala, hindi na lang. Yung natutunan ko sa buhay, ang buhay pala, one life, one chance lang. Kaya pala, ayun. Kung hindi ko binigyan second chance, hindi na sana ako, Pero kasi nga, ginagayad kasi nila yung tatay mo eh. Kasi sobrang tuso. Oo. Kaya nabigyan ko yung tagang second chance. Pero yung nga, mali ko. Dapat pala hindi. Tapos at saka dahil nga binigyan sila second chance kasi nangako na rin sila magbabago, ganyan. Tulungan daw nila kami. Para rin sana matuloy charity ko. Nga nagnakay pala, sobrang effort. Magnanakaw pala ito. Lahat na lang ninakaw niya sa binenta na mga gayad ko, di ko alam. Siyempre, malayo ako, hindi ko nakikita. Sabi niya nandyan lang. Pero nung actual, wala. Nagulat na lang ako kasi actual. Wala na. Kaya pala sobrang effort. At tatay ko kasi kabaligtaran. Mang-e-effort lang siya kasi may mahuthot siya sa'yo. Pag manggagamit siya eh. Pagka nakuha na niya yung gusto niya, tayo ka na. Ngayon, huyo ka na. Wala siyang effort na. Kabaligtaran naman niya itong kabit niya, si Aimee Regasa. Sobrang effort. Siyempre, matatouch ka rin. Sobrang effort. Ay, salamat. Tinutulungan mo ko. Yung pala, magnanakaw pala pag ganyan. Kaya pala yung mga nabibiktima sa ingat kayo mga boss namin, mga OFW dyan. Paalala lang to sa inyo. Kasi marami yung nababalitaan dyan eh. Biglang lalabi, tapos na sobrang bait. Pilipino ba, kapwa niya? Diyan sa airport. Sige, deng, bantayan ko lang yung gamit mo. Uy, taga ano ka ba? Ganyan. Uy, taga dun din ako. Tapos sabi, pwedeng bantay kasi CR lang ako. Tapos pagbalik niya, wala na yung gamit. Kaya pala sobrang effort. Magnanakaw pala yun. Yung pala. So, alam nyo na, mga boss pakilista nyo na lang, pang-anim na yata yan, diskarte. Ngayon, huli na, nung nalaman ko yun lahat. Pero naghanap yan, bagong biktima. Naghanap yan. Tapos yun nga, yung una kung nanonood kayo, nakasurvive, survive, paki, nyo na lang,
lista nyo na lang, i-discarte nila. Parang Rob Moya yan sa huli. O kasi syempre, nakanakaw na sila, ganyan, wala ka ng pakinabang, taay ka na, huyo ka na, ganun. So, buti na lang lumabas si Chichester. Ang sabi niya dun sa isang, nagtanong sa kanya, medyo hawid kami, forever yan? Dun ako na, dun niya ako na iligtas sa part na yun. Sabi niya, forever yan, maniwala ka. Yun nga. Balak nila forever. Una pa lang, planado na nila yun lahat. Tapos yung ginawa niya sa tatay ko, ganun. Kasi ganun talaga style nila. Yung mga babae nila dyan, lalabas yan. Walang bra. Kung hindi man siya, basta regasa mga boss, scammer yan. Maraming kasi yan sila babae. Kamag-anak nila, maraming anak, ganun. Maiksing short. Hindi ko ibig sabihin na malandi agad pag kami. Ganyan din ako, burikat din ang magsuot eh. Pero nasa tao na yun kung ano yung pagkatao mo. Alam nyo mga boss, ganun talaga sila magdamit, burikat, kasi may tinatarget. So sana nagigets nyo. Hindi porke burikat ka magsuot, may tinatarget ka na. Ang mga tao, katulad ko, burikat talaga magsuot. Pero hindi naman ako ganyan. Hindi ako masamang tao. Di sana hindi ko nilaban charity ko ngayon. Di sana hindi ako kung masamang tao ako. May gusto ko nga maging milyonaryo para tumulong Paano naman Yun nga lang. Yan nyo. Yawa rin ng Diyos. Sabi ko na kay God, gawin mga milyonaryo. Para matuloy sana yung charity ko kasi naudlot nga siya kasi nga yun. Grabe pinagdaanan namin dyan. Mga tao. Kasi ganun mga tao. Dahil mahirap kami. Kayo din mga boss Nature ng tao yan. Pag mahirap ka, ayaw nila sa'yo. Invisible ka. Pero, ida-down ka nila. Lalo ka nilang ida-down. So, mamili ka. Tayo ka ng mahirap o mayaman. Hindi doon ka na sa lumaban para maging mayaman. Bakit? Ganon din Mas lalo ka nilang ibabagsak. Ida-down pagka mahirap ka. Kaya kami naka-survive sa ganyang buhay. Ang hirap, no? Kapitbahay mo, lagi kang ginaganyan. Sa Iswin ba? Talban, Rizal. Kaya ako naka-survive noon kasi hindi ko talaga alam yan. May ugali kasi akong gusto mo pag-isa. O nagtatago. Mahilig kasi ako may ugali talaga akong ganun. Hindi nila nabasa kasi nagtatago ako. Kaya kayong mga boss, magtago din kayo. Isara mo yung pinto kaya pala nakatingin sila lagi kasi inaano nila kung kahinaan namin. So, nakita nila yung kahinaan namin. Yung may kapansanan. Oo, kaya lagi nilang inaano yun. Tinatarget. Pero masabi ko sa inyo, salbahe yung mga ganyan, mga boss, walang konsensya yan. Masamang tao, mga ganyan. Una, may kapansanan yun. Sana lagi ngayon humingi ng pasensya na, ganyan. Di ba dapat wala na yun? Talagang salbahe talaga sila. Kasi nag-viral pa sila kung hindi sana sila nag-viral sa YouTube hindi ko masasabing salbahe talaga sila. Pero hindi salbahe talaga. Makikita mong Takin mo, nag-ano pa sila ng grupo. Para lang makipagbardagulan sa kabilang grupo. Yung kabilang grupo, di ko alam tagasan Masasabi ko nakahanap sila ng katapat. Akala nila, may kapansanan din yung kabila. Hindi. Nakahanap silang katapat. Nag-ano ng grupo. Yun. Sapukan sila. Nahiya ako.
Kasi ano ba yan? Hanggang dito ba naman sa YouTube, sa buong mundo nakikita eh. Alam mo yun? Kaya sabi ko lang, shout out dyan sa Montalban Rizal Spin. Alam ko ano yan eh. Phase 2 yata yan. Oh, yan yata kami nakatira. Hindi ko masyadong maalala na. Basta shout out dyan. Huwag nyo na ano. Di pa kabait na kayo. Kasi problema sa inyo ano. Pwede naman pag-usapan yan eh. Kaso akala nyo naman lahat nakuha sa haras. Yun lang. Hindi, balik tayo. Yung masasabi ko, pagkatas kami nakawan, ito nga yung Mirgasa, ano siya, gusto pa nga manloko eh. Oh, nandito yung papeles mo sa akin. Ganyan, padala mo akong pamasahe. Hindi mo kakupalan. Siya na nga nagnakaw, siya pa ano. Tas yun, niligaw niya kami. Oh. Hindi niya sinabi saan yung address niya. Saan yung address talaga ng bahay. Tas nagbayad yan siya ng tao para ligaw kami. Tapos, napakadelikado ng tao na yan. Para makasurvive ka sa ganyan, ako payo ko sa inyo, pareho kami ni Chichester. Mag-ipon ka dyan, umuwi ka, ikaw mismo ang bumili. Oo, ng bahay mo. Ikaw mismo ang magtinda ng paninda mo. Kasi hindi sa'yo ibibigay yung kita. Hindi, aangkinin nila yan. Totoo yan lahat sinabi ni Chichester. At ako rin nagpapatunay, totoo yan. Oh. Sila tinulungan ko na sila eh. Hindi lang siya gumanyan sa akin. Meron din ako isang kaibigan, pero yung isa hindi ko na babanggitin kung sino siya kasi masama rin ginawa niya. Oo, pero hindi na kasi ang pinakamalaking damage talaga sa amin tong Rigasa. Sinamatay nanay ko eh. So alam niyo na strategy nila, wag naman, pero sigurado mamatayan din kayo pag ganyan kasama niyo. Mga ganyang galawan, sigurado yan. So, para ma-save nyo na ni sarili nyo, alam nyo na ang mga diskarte nila mga basta, please na support mo yung Ujian Sambay. Nalini. Ciao.